Good morning, Canada. And of course, mabuhay na lahat ng Pilipinong inabot po ng ating talakayan ngayong umaga. Ito pa rin po ang inyong kabayan, Datol Order. Ayan, Mon Datol po. At ngayong umaga, medyo matagal tayong nawala at maraming inaasikaso tayo dito sa Toronto, Canada. Ayan At bago po tayo mag-umpisa sa ating napakabagsik na talakayan ngayon, nababati lang tayo ng maligayang 127 kasarinlan o Independence Day ng Pilipinas. Kahapon yun, ngayon po ay June 13, 2025 as usual. Ayan, katatapos lang natin magkape. Ika nga't napakalamig pa rin po ng panahon yun. Lumalamig kahit nasabihin na nating madalas ang ulan. Anyways, this is Canada and we love this place. Of course, second home natin to, Pilkan tayo Ayan! At syempre babatiin ko rin ang mga magandang umaga mga katropa pips kung senior sa buong Pilipinas. Ayan. At congratulations sa ating kaibigang Congressman Ompong Ordanes. Yan ang number 1 na nominee ng Senior Citizen Party List. Nanalo na naman ang ating partidong itinatag ng ating kasama nagtatag ang nasira nating Dikong Jun Datol na namatay na as congressman in his second term. At syempre si Mrs. Mila Magsaysay, ayan, siya rin po ay isang congresswoman na nanalo naman dun sa United Senior Citizen. Dalawang representante ng senior citizen, magkaibang partido, pero iisa ang layunin at adhikain. Suportahan natin sila mga kababayan nating seniors at sa ating mga co-seniors sa San Agustin Academy Batch 71. Sige po, pagmitingan nyo na. Ito kayong Mon at Mayet Perez. Ayan, sila Gloria, sila Meli. Ayan, Ramos Datul. Ayan, hipag kinapangasawa nyo yung aking pinsan na sundalong namatay. At syempre, ito po ang ating unang topic. Nautakan ni Senator Coco Pimentel ang lahat ng mga kalabang senador sa impeachment sa Senado. Sa remanding, pagbabalik ng impeachment sa Kamara. Tonto ay 18 silang bumoto for it. 5 ang sila Coco. Ayan. Pangungunahan ko po kayo, si Coco Pimentel ay bar top notcher. Yan ang tatandaan po natin sa usapan to. At habang pinapanood ko yun, hindi tayo kumikibot, taimtim kong pinapakinggan. Ay mag-graduate of political science dyan po sa Maynila. Nung araw pa yun. At kaya alam ko po ibang batas, ika nga natin. Kaya palagay ko, medyo nakangiti itong ating kaibigang si Attorney Batas Mauricio at saka itong si Toto Kausing. Ayan. At syempre, yung aking idol na pinapanood ko po yung vlog niya, Attorney Rene Bueno. Sundan niyo po at marami kayong matututunan doon. Sa kanya ko po narinig itong katotohanan at legal expertise nitong si Senator Coco Pimentel. Bago po natin talakayan yan, makikiusap lang tayo. Please like, share, and subscribe sa mga maliliit na YouTube content creator na tulad ng Mon Datol. Tagahay Nueva Ecija po tayo. Mabuhay ang Nueva Ecija. Alright. Ano yung sinasabi kong nautakan na isahan sila ni Coco Pimentel? Pinag-usapan po ang remanding. Ika nga, di po ba nag-file si Bato de la Rosa na saan ka nakakita de facto dismiss? Nanumpa muna sila lahat
yan, nagtaas silang kamay. Sabi nila, sila ang senator judges sa impeachment court. Tama po yun. Nanood tayo ng impeachment proceeding nung kay Erap at saka dito kay Chief Justice Corone. Tinutukan natin ng araw yan. Nanumpa na sila judges ika nga ng 19th Congress. Alam nilang hindi tatawid to. Yun ang sinasabi sa 20th Congress. Sapagkat iba naman ang 20th Congress matatapos po ang termino ng 19th Congress sa June 30. Ordo ang sine die, ika nga yung pagtatapos ng sesyon ay nung 13 kahapon o 12, ika nga natin, ng June. Pero, debate, kinana sila ni Coco, sige, ano yung remanding? Ano ba yan? Ngayon lang narinigan. Sinuportahan si Coco nitong, siyempre, minority floor leader, assistant or deputy, si magaling na senador Risa Ontiveros. Pumanig sa kanila ang anak ng FPJ, yung idolo natin, si Grace Po, si Nancy Binay, na naging nanalong mayor naman ng Makati, upo ngayon June 30, at saka si Win Gatchalian. So 5 silang kalaban ng 22 o 18, sapagkat 23 lang sila na-appoint ng sekretary ng DepEd itong Senator Sani Angara. Kaya 23 lang po ang sitting senator naging judge dito sa impeachment court ng Senado. Okay, bakbakan. Bandang huli, pumayag na. Okay, sabi niya, botohan, plenary. Talaga sa plenary po sa Senado, kahit sa Kongreso, nagbobotohan ang motion. Ang motion nitong si Attorney Cayetano, na isang abogadong bating din, ika nga natin, magaling, sinuportahan at pinagtanggol itong si Bato. Ayan. Saka si Joel Torre, hindi po si Joel Torre, paborito kong aktor yun. Joel Villanueva, na dating si Back Party List. Sila po yung Jesus is Lord. Yan, alam nyo na, pumasok ang religion sa Kongreso. Kaya nga, pumasok din si Quibolo. Akala nyo, sa dami nilang milyon-milyon mananalo, talong senador. Si Pastor Quibolo, ayun, nakakulong pa hanggang ngayon. Well, balikan natin to. Debatihan, balik, remanding, ibalik daw sa Kongreso yung article of impeachment. Dahil kulang sa sustansya, whatever, kung ano pinalabas. Kinwestiyon ni, sabi ko, ano kayang strategy ang gagawin nito? Mukhang maoolat yung aking loading abogadong si Coco Pimentel. At saka si Risa Ontiveros. Alam niyo, sinuportahan ko yung si Risa doon kay Alice Go. Natatandaan niya yung mayor. Na ngayon nakakulong na, santambak ang kasong ipinatong. Ika nga natin. So, bandang huli, nagbotohan na. Pumayag ng ibalik. Sabi ni Coco, okay, let's go to votation. But ang kanyang kinuha lang, samahan na rin ng summons. Pag ibinilik sa Kongreso yung article of impeachment at bibigyan ng kopya itong defense panel o team ni Vice President Sara Duterte dahil siya yung ini-impeach Vice President. Lagyan ng summons. Ibig sabihin ng summons, yung pa parang supine. Parang supine summons na naglalaman doon yung yung habla sa'yo, and they were given 10 araw to respond, sumagot sa summons na yon, nakasama at nakalakip doon sa article of impeachment na ibinalik sa Kongreso. Pwede palakpakan, akapan na itong sila Bato, sila Joel, saka silang magkakasama, sila Bongo, tuwan-tuwan, natalo nila raw si Coco Pimentel, yung 18-5 ang naging boto sa Senado para ibalik sa Kongreso o sa lower house o sa Kamara de Representante ang article of impeachment.
Yun, dalawa yung kiniklaim na gustong mangyari ng Senado at dapat sumunod sapagkat sila ang korte, prosecutor, ang Kongreso. Okay. Certification na hindi labag sa Constitution. Okay. Ginawa kaagad yun ng Kongreso. Yung pangalawa, certification na itutuloy ng Senado ng 20th Congress yung trial. Hindi gagawin yun na Inang sinasabi ng Kongreso ni Congressman Luis Citron ng Batangas, yung babaeng magaling na abogado, isa sa prosecutor kasama ni Laila de Lima, hindi nila hawak yung 20th Congress. Oo nga naman, clarificatory ang ginawa, letter naman ay gagawin ng Kongreso sa Senado. Bakit nyo sa amin pinagagawa yun? Wala namang hawak ang Kongreso sa Senado. O, kaya bitin yun. Pero balikan natin yung summons sa article of impeachment. Yung pala, yun ang taktika o legal tactics nitong si Coco Pimentel. Remember, sabi ko kanina, bar top notcher. You don't debate with a bar top notcher sa isang issue na baka hindi mo alam. Magiging bar top notcher siyan ba kundi pinakamarunong sa bats nila. Okay, nakita natin kung kaganong 80-80. Ika natin sila Bato, sila Robin Padilla at yung mga kasama niya. Naisahan sila kahit sila Cayetano. Kapag tinanggap yung pala employee, ano ba yan? Lamig kasi. Tinanggap ng BP office yung article of impeachment ni Binelec plus the summons. Tinanggap eh. So, ibig sabihin, kahit ano mangyari pala, tuloy ang impeachment trial. Tinanggap mo na yung summons eh. Na kumbaga sa kasuhan ay subpina. Ang galing nung Coco. Hindi ko wiki mo. Okay na sa akin yan. Sabi niya nung bandang uli, okay sa amin 5. O ayun. Ibig sabihin yan, kahit ano mangyari, sabi nga ni Attorney Rene Bueno, puntahan niyo po yung vlog ni Attorney Bueno. Rene Bueno, pinakamagaling na abogado kung nakita yan, aside from top bar notcher, Coco Pimentel, sa kanilang henerasyon ngayon. Ika nga natin, mai-explain po niya. Panoodin niyo po. Doon ko na panoodin, kaya na-confirm kong yari, tuloy-tuloy ang kaso. Iba yung Coco Pimentel. Sayang, matatapos na yung kanyang term ngayon. At any rate, tuloy po ang trial ng impeachment ni Sara Duterte as Vice President sa pagbabalik or sa pag-upo ng 20th Congress. Yan, naku, galing. Naisahan sila ni Coco Pimentel. Di ba pinadi-dismiss? De facto dismissal of impeachment daw. Kung sino yun, de facto. Hindi ko alam yun. Sabi nga kahit nga ako, I was really surprised. May de facto ba sa impeachment? Baka impacto. Sorry, pero ayoko magmura. Pero anak ng dragon itong ibang senador. Inuutusan pa ni... Ano kaya papel ni Amy Marcos ngayon? Kawawa na. Ako nahawa na sa kanya. Utusan lang ba siya ni Sara Duterte na sinasabing hinostage siya ni Sara si Amy para si Amy ang mag-uuwi sa tatay niyang nakakulong sa deheg na si ex-president Digong? Sa Senado, kitang-kita po sa CCTV, inuutusan ni Joel Villanueva si Amy, sinusuportahan naman ni Bato. Come on, pigilin niyo si Rizang magsalita. Kahit anong pagtutulong-tulong gawin yun, hindi nyo kaya si Coco Pimentel. Well, yan po ang ating binahagi lang, tuloy-tuloy po ang trial. Hindi po titigil yan. Tatawid yan sa Congress, sa 20th Congress, na sinabi naman ni Presidente Bongbong Marcos. Sino ngayon nagsasabing hindi nakikialam si Bongbong Marcos? Si PBBM dyan. Nakita nyo na po ang tindi, lawak ng mga utak ng mga ito. Si PBBM, tatawid dyan, walang diferensya, wala ko yung nakikita.
Hindi sila nakakiburon. Ibig sabihin, Malacanang is watching. PBBM is watching. Tingnan na lang po natin kasi. Kung talagang walang kasalanan si Sara, yung mga ebidensya magtuturo. Dire-diretso yung trial. Tapusin natin. Kung walang kasalanan, acquitted. Kung may kasalanan, di tanggal sa trabaho, hindi naman siya makukulong. Problema lang niya sa susunod nating issue. Pinakasuhan na siya ng House of Representatives, yung Good Government Committee na nag-imbestiga sa kanya sa confidential fund ng Office of the Vice President of DepEd or Department of Education na 612.5 million confidential fund na kung saan kung kanino pinamigay. May mga piatos pa kung sino-sinong pinigyan. Ibang kaso po, issue po yun na pag-uusapan natin pagkatapos po natin dito ngayon. Well, yun lang po muna. Please like, share, and subscribe. Kung tayo naliwanagan na, tuloy-tuloy po ang impeachment trial at hindi sila nagtagumpay na isara o i-dismiss itong kaso against Vice President Sara Duterte. Ito po inyong kabayang Mondatol. Datol Order po. Magandang umaga sa inyong lahat.